Good day everyone again. This is Kuya SMB Vlog. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan ang mga nangyayaring nagaganap ngayon na pinaglalaban ng Team Abot Kamay founder na si Merly Peregrino. Naway na nagawa niya yun dahil gusto niya ipakita sa publiko na lalaban siya para sa katotohanan. Yun po ang kanyang dahilan kung bakit nagawa niya magsampa ng kaso laban sa kanyang mga nakaalitan dito sa social media. Dahil daw para sa legal na kanyang ginagawa. Alam naman natin mga ka-idol noong unong panahon pa ng TAC. Okay? So, why nagawa ng mga karamihan ang mga pag-abandon sa kanya na iniwan sa kanyang sariling bahay sa Team Abot Kamay House, PBB. Dahil po sa mga issue na nangyayari na nagaganap noong unang batch ng Team Abot Kamay. Dahil sa mga may nagawa siyang hindi kaaya-aya sa kanyang nasasakupan. Ganun lang po dun mga ka-idol, wine umalis po, ilang batch po yun. Yung tatlo na po yung batch, pruweba na po yun as a witness na may mga nagawa siyang kamalian laban sa kanyang charity ng Team Abot Kamay. Dahil kung sang-ayon sila ng mga ginagawang programa sa loob ng Team Abot Kamay ng founder, sana kahit isa event temperador, kung anumang team na nakapunta kay Nanay Merly at nakasalamuha at na nagkaroon ng pagsasanay ng kanilang mga ginagampanan sa loob ng TAC, sana wala may mangyayaring issue. Ganun lang po nun mga ka-idol. While kung mag-base tayo, lalaman daw siya sa katotohanan, siguro for me, may opinion ni Kuya SB, kung may pagkakamali man ang mga anak sa nanay, maybe may pagkakamali din ang nanay sa mga anak. Ibig sabihin, kung nagkamali ang mga nakaraang vlogger na naging kaibigan ni Merly Peregrino, siguro nagkasala din siya. Dahil po, hindi aalis ang isang anak sa isang bahay kung walang nagawang masama sa kanyang mga anak. Why na umalis yung mga anak, yung mga vlogger sa poder ng Team Abot Kamay sa TAC dahil may hindi sang-ayon ang mga anak na ginagawa ng magulang sa loob ng kanilang pamamahay. Yan po ay ang sponsor. Yan po ang dahilan. Why noon pinag-isipan ko ng maayos kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Nagtaka din si Kuya SMB, si Nana Delia Diaz. Super close nila nun. Bakit binuraot niya? Ibig sabihin nun, ayaw siyang gusto nga pinangunahan siya. Gusto desisyon niya, walang sasagabal. Decision ko. Yun ang ibig sabihin niya doon. Wala siyang pruweba, witness. Kasi kung mag-base tayo sa previous issue, lahat ng tao sa poder niya umalis. Sino ang magiging witness niya? While yung nakasama niya ngayon lang yan dumating sa Team Abot Kamay. Sabi pa ng mga nauunang Team Abot Kamay, walang ambag. Kasi nabuo ang Team Abot Kamay, wala ang kaluluwa nila dyan. Tapos ngayon sila pa doon nagmamayabang. Ganun lang po doon. Mga ka-idol Y na grabe yung inis, galit ng mga ibang supporters ng Team Abot Kamay dahil nakikita nila na guilty ang founder nila. Gumagawa ng hakbang para sana ikakaayos, ikakatahimik, pero ang gumagawa ng hakbang upang maging maingay ang social media.
Hindi siguro magpapatinag kung anong kung kasi ang ginagawa niya way na magkorte-korte, magsasampa ng kaso na, maitakot niya, na matatakot niya yung mga vlogger na sa nakaelitan niya. Lalo siyang pag i-content sa totoo lang mga ka-idol. Hindi po yan makakatulong. Kailangan din sa korte, ang tagal ng proseso niya sobra. Hindi yan agad-agad. Ganun lang po doon. Sino ang maging witness niya noon na nakasubay talaga kung bakit nagkaroon ng issue ngayon? Sino ang maging witness niya? Sa sarili niya? Baka ibasura lang sa korte yung mga against sa kanyang mga kinakasuhan ng kanyang mga naalitang vlogger. Ganun lang po dun. Mga ka-idol. Kasi kung walang masamang nagawang magulang sa mga anak, ang mga anak ay hindi magre-rebelde. Mark my word. Wala may magre-rebuilding anak kung ang nanay, kung ang magulang ay matino. Dahil nagkakaganito ang tak, it's because may pagkukulang ang founder paano isettle ang kanyang mga anak sa loob ng community ng Team Abot Kamay. Huwag niya isisi kung anong mga issue sa labas. Dahil mismo siya ang gumagawa ng issue dahil sa kanyang kapabayaan sa kanyang community. Ganun lang po doon, mga ka-idol. Again, reaction na to ni Kuya SMB sa aking nakikita. Regarding naman po doon yung kay Ram Castillo na parang nag-push siya na director na patawag daw silang pag-awayin. Bakit utak ni Ram, utak mo, sila ba ang humahawak? Bakit nag-post ka ng ganun? Wala ka bang tiwala sa iyong inaanak na si Ram Castillo? Bakit nakasalalay doon yung oras mo sa yung mga nakaalitan? Ganon lang po doon mga ka-idol, na kung ayaw mo sa isang tao, wag mo nang pansinin. Okay? Wag mong isisi sa mga ex-vlogger na under noon ng tag yung mga nangyayari ngayon. Siguro, nahahalata ni Ram Castillo na iba na. Nakakaganyan si Ram Castillo, it's because of your mga vlogger. Kasi nag-focus ka sa kanya. Yung mga vlogger mo parang didma mo lang. Nagselos. Again, wala sa mga nakalita mong vlogger ang may problema. Kaya wag mo silang sisihin. Ang sisihin mo sa loob mismo ng iyong community. Ganun lang po doon. Kasi kung tunay, diehard, legit, yung pagsusupport mo sa team ng Abot Kamay na hindi mo lang ginagamit, even you are founder, didmahin mo lang kung anong nakapaligid sa issue because you're older than them. Mas matanda ka sa kanila. Kung sa daan, pabalik ka na, papunta pa lang sila, mas alam mo na kung anong dapat gawin. Ganun sana. Kung ayaw mo ng issue, wag na lang pansinin. Ganun na lang yun. Importante, mag-focus ka sa yung charity. Alang-alang sa yung founder. Alang-alang sa yung mga membro na nagmamahal ng legit sa'yo. Mali yung term, lalaban ako para sa katotohanan. Ang tanong mga ka-idol, wala ka bang may nagawang mali sa iyong mga anak noon? Why nagkakaganyan yung mga anak mo ngayon dahil sa iyong pagkukulang noon? Why inaway mo yung mga kaibigan mo na kalibil mong edad? Dahil ayaw mo, gustong payuhan ka ng maayos. Gusto mo, decision mo masusunod.
Legal. Okay. Pupunta tayo sa legal na sinasabi mong legal. Legal ba ang ginagawa mo? Kung gusto mong matinong idisiplina ka, may strategy dyan. May mga kaibigan ka dyan anong dapat gawin para yung mga vlogger tumigil, para yung, kahit yung disiplina man lang nila sa akin, mga ibilik sapat na po yun sa akin. Wala eh. Kasi ang mahirap dyan noon, kapag may issue, kung ayaw mo sa tao, agad ka sa social media. Puro agad sa social media. Hindi social media ang magre-resolba ng problema. Lalo kasama na ngayon yung personal issue mo dito. Ganun lang po doon. Ilalayas, kung ilalaban mo ang katotohanan sa iyo, siyempre meron din sila. Ilalaban din nila yung katotohanan kung ano ang kuway, kung bakit nagawa nila yun sa iyo. Kung may dahilan ka, may dahilan din sila. Ganun lang po doon. Okay? Wala sa labas na vlogger ang may problema. Kung anong may issue ngayon, ang tak. Nasa loob ng tak ang may problema. Kung ayaw na ni Ram, huwag mo nang pilitin. It mean ka dahil if you are perfect, legal din ang ginagawa mo para sa mga artista na hinahawakan mo noon, sana kahit isa walang man lang may aalis. Ganun lang po doon. Why na umaalis yung mga artista mo dahil may ginagawa ka namang hindi magandang hakbang laban sa kanila. Alam pa ng panay trabaho sila tapos yung pera sa'yo. Ikaw nga yung magbibigay ng puhunan. Sila ang gagawa. O tapos pagdating ng pera, hindi mo lang, dapat binagbinagan mo din. Ipapakita mo sa kanya na nag-effort tong bata na to. May bigay sponsor, bibigyan ko rin to. Hindi yung sasaluhin mo lang. Yung ganong eksena. Kasi ang feedback dyan, yung respect nyan, hindi sa kanila, sa'yo. Dahil ikaw ang founder, ikaw kuno'y ang manager. Lahat na lang vlogger, mga hinawakan mong anak-anakan, naglabasan sila sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Dahil ba sa pera? Pera ba ang naging dahilan kung bakit nagkakademonyo yung mga nangyayari ngayon? Why nagkakalukuluko na ang mga friendship ng bawat isa dahil sa sponsors? Huwag naman. Kasi kung may ginagawa kang sa likod nila, at malalaman din nila. Kasi kung sinong kaibigan mo dito sa social media, kaibigan din nila. Ganun lang po doon. Sa nangyayari ngayon na sa inyo ni Ram, wag i-blame sa ibang tao. I-blame mo yung mga vlogger mo sa loob ng TAC. At yung sarili mo din, tanungin mo, may mali ba? Bakit yung anak ko ngayon parang dumidistansya na sa akin? May nakaalitan ba? Kung may nasabi ba kung hindi maganda laban sa kanya? Hindi niya nagustuhan? Why na dumistansya siya? Ganon lang po doon. Kasi kung ipagpapatuloy mo yung ugali mo, na sarili mo lang iniintindi, hindi mo iniintindi yung mga nasasakupan mo, wala na. Baka balang araw, tawanan ka ng yung mga nakalitan noon. Yung case na yan, lalaban sa husgado, kakasuhan yung mga nakalitan mo. Wala eh. Ang kalagad ng pruweba, witness. Why nagagawa nila yun? Dahil sa iyo, dahil may nagawa ka din noon. Siyempre, lahat yan kakalkalin kung ano talaga ang dahilan, anong punot dulot, bakit nagkakaganyan kayo, bakit naglabasan mga fake issues kung fake issues man yan. Why nakapagsalita ka ng hindi maganda dahil may dahilan ka rin kasi nakapagsalita sila ng bablaan, chup-chup, ganun lang din yan. Baka yung ibasura lang talaga yan, yung kasong-kaso na yan.
Yung mga case na yan. Your waste of time. Baka sa husgado, wala, pipirahan ka lang din yan kung sino mga attorney ang humahawak ng case na yan. Matagal ang proseso niyan. Lalo yan, ibokoy lang sana kung kapitbahay mo. Madali matri kasi lahat ng paraan dadaan talaga sa barangay, right? Pero dito sa social media, di mo nga alam kung saan sila nakatira. Paano mo yan ipoproseso? Para sa iyo, legality, may word na legality of your body para yung iba maniwala na you are nagsasabi ng katotohanan. Pero yung iba naman, na medyo matalino, na nakakaintindi sa estado, siguro 50-50. Dahil kung wala kang mali, dapat sana walang second batch, third batch na aalis sa poder mo. Kung wala kang kamalian sa first batch. Doon lang po tayo magbase. Dahil yun po ang way kung bakit marami ng mga supporters ng Team Abot Kamay na wala na ngayon dahil sa kakulangan sa effort mo dyan sa iyong community. Ganun lang po doon. This is opinion reaction sa aking napapansin na kinaobserbaran dyan sa Team Abot Kamay, sa aking sa Team mga Berador all-out member na kung bakit nagkakabangayan kayo ngayon. Tapos nagla-live ka pa dyan, na yung mga naitulong parang nahinhalungkat, na parang pinakain ko pa kayo, tabablap mo siya, nanumboy ba kung hawaray, nanumbat. Okay lang sana kung wala silang naitulong sa iyo. Nabuo ang TAC because of them. Nagkaroon ka ng supporters because of them. Dahil wala ka pa niya noon, nung nagsisimula ka pa lang, malaking tulong ang Team Berador sa community ng TAC. Dahil sila ang nagbuo niyan sa tulong nila. Dapat hindi mo sinarili yan kasi lahat may ambag para walang gulo, para may kooperasyon ba. Dapat nagmi-meeting kayo lahat every month kung ano bang mga saloobin ninyo, galit ba kayo sa akin, may pagkakamali ba ako, i-share nyo sa akin para kahit paano malaman natin, maisettle natin, kasi nakakaya sa mga supporters. Ang laki ng tiwala sa atin pero ito ang nangyayari. Mga ganong eksena. Sana kung makitid ang isip na concern sa charity ng Team Abot Kamay. Pero kung mag-focus na lang tayo, kukontent ka doon, sasagot ka, ay hindi pa yan makakatulong. Hindi pa yan makakatulong sa charity po ninyo. Kahit anong paliwanag mo dyan, yung naniniwala sa'yo. Kung hindi naniniwala, huwag kang mag-alala. Hindi, kahit anong gawin mo dyan, sigaw, hindi maniniwala sa'yo. Ganun lang po doon. Again, uulitin ko po, regarding po yun sa iyong message na laban ka para sa katotohanan. Katotohanan para saan? At para sa legality over dead body. Di ba? It actually dito sa legality over dead body, parang gumagawa ka lang ng hakbang na even sa mga plano mo, wala ka sa kasiguraduhan. Ganun lang po doon. Why nasasabi mo tong word na to? Ang may karapatan lang siguro nito, lalaban ako para sa katotohanan, yung nakikita ng ibang tao na wala kang nagawang mali sa iyong kapwa-tao. Na pinaglalaban mo na wala kang ginawang mali sa ibang tao. Pwede ito. But sa nakikita natin, karamihan, hindi man mali mag-accept. Ikaw parang mismo nagsabi ng pagkakamali. We accept it. Hindi nabubuhay ang tao sa isang pulo kung nag-iisa ka lang. Hindi rarami.
Dapat nagtutulungan. Dapat concern ka rin sana yung mga nasasakupan mo noon para walang issue sana ngayon. Dahil siguro nagre-rebelde yung mga anak-anakan mo noon dahil mayroon ding word na kapabayaan. So out na dyan yung legality over dead body. Kasi may mistake ka na doon. Ang may right lang tong lalaban ako para sa katotohanan at para sa legality over dead body kung nakikita ng karamihan na wala kang mali sa iyong kapwa-tao na you are perfect. Ganun lang po doon. Sinsya na po, at again, obserbasyon ni Kuya SMB, tayo namang lahat may right na gumawa ng content because we are creator dito sa YouTube channel. Siyempre, nandito tayo kahit paano, papaliwanagan ang mga hindi masyado nakakaintindi sa nangyayaring issue ngayon. Okay? Sana maintindihan ng lahat ng karamihan. Again, ulitin ko po, ang word mong huwag kaming pagawain ni Ram, sana hindi mo na binitawan yung word na yun. Na pinapakita mo lang dyan na si Ram walang sariling paninindigan. Even yourself. Bakit hindi ba kayo nag-uusap? Nabase ba sa ibang vlogger yung pagkakaibigan ng inyong anak na si Ram? Why na nabase ka doon sa ibang tao? Di mag-usap kayong dalawa regarding sa iyo anong pinag-uusapan ninyo. Bakit kailangan pang idama yung ibang vlogger? Gumagawa lang sila ng content sa kanilang idea, opinion, sa kanilang napapansin din. Again, may problema po wala sa labas ng tak, nasa loob ng tak. Sa napapansin ni Kuya SMB, wala sa problema sa labas. Kung anong mayroong sa labas na issue, galing yan sa loob. Galing sa loob. Ako, marami akong nakakarating kay Kuya SMB regarding sa mga grupo-grupo sa iba't ibang bansa. But never na ako nag-open dahil ayoko nga ng more na ikakagulo pa ng Team Abot Kamay. Sabi ko, pabayaan na lang. Kung masaya kayo dyan, continue. Ang importante, nakatulong sa tao. Kasi ang iba daw nasasagad na. Namimilit kasi sila. Ganun lang po doon mga kaidol. Na ang nila sa grupo na may maibigay man lang sa inyo. Kasi ang nangyayari, every group may leader na yun ang naniningil para sa charity ng TAC. Ganun lang po doon, mga ka-idol. Ayan, that's my reaction ni Kuya SMB sa aking nabasa na post ng Team Abot Kamay Community. Okay? Huwag tayo mag-base na ibang tao na sa yung sa yung community. Kung mayroon kang pinaglalaban, nga itatagumpay ng yung charity. Maraming salamat. Again, this is Kuya SMB. Sa mga na dyan, please don't forget to subscribe my YouTube channel para sigurado punto por punto pak na pakan punto full. Well, have a good day everyone. Ingat. God bless ha. Again, happy New Year. Mag-February. Happy advance happy Valentine sa ating lata. Oo. Widaw. Oo. Magbuburo na liwat. Oo. To ayun na ito. Wala. Sige. Biradahe. Biro lang. Hanggang sa muli. God bless ha.
Ingat-ingat kayo lagi. Mabuhay tayo. Have a good day everyone. Bye!